Parang sa loob-loob ko lang, ang lakas ng loob ninyong sumingil ng taxi sa amin. Eh, ninanakaw nyo din lang pala. Parang masakit. I don't wanna use the word nakaw. Pero sa sobrang laki, as in trillions, hindi na pwedeng hindi gamitin yung word na nakaw eh. Kasi, yung mga pinagawa ninyo, wala naman dun. It's a ghost project. So, anong tawag mo dun? That's really stealing. And kung may mga kapwa-artista akong nagalit na, or mga kapwa Pilipino na nagagalit na rin, I can't blame them. Kahit naman si Presidente, di ba, sabi niya, sabi niya, I'm angry. I'm mad. Kasi hindi niya na rin matake. I mean, sa akin lang talaga question mark. May hope pa ba tayo? Well, let's not lose hope. Tingin mo. Pero sabi na, huwag daw mawala ng pag-asa. Ayoko sanang mawala ng pag-asa. Pero talagang pumupunta na ako sa side na hello Switzerland, pauwi na ako. Grabe! Kasi nga parang sa akin magkakaroon lang tayo ng pag-asa kung yung mga kabataan ngayon, yung mga nasa college ngayon, ng mga estudyante, yung mga nasa high school ngayon, kung sila'y gigising at sasabihin, Mom, Dad, this isn't right. We have to do something. O kaya sabihin nila sa mga classmates nila, sa mga, di ba? Sila ang future eh. Yeah. Sila ang mamana ng lahat ng utang. Kung hindi pupunta yung mga estudyante na yan at magmumungkahi ng, I'm not asking for trouble for a peaceful explanation. Parang, ako mas gusto ko isa publiko yung mga hearings ng ICI eh. Kasi doon nagagalit yung tao na hindi namin alam kung anong nagaganap, nadodoktor na ba, namamanipula na ba. Gusto namin makasigurado na hindi namamanipula kasi nangyari na nga lahat ng ito nang hindi namin nalalaman, nagulat na lang tayo, trillion na. Diba? So, ilagay isa publiko ninyo yung mga hearing. Pero naiintindihan ko din si Hosaka na sabi niya, ayaw kasi nila magkaroon ng trial by publicity. Pero yung mga hearings naman nila sa plenary, hindi naman trial by publicity. It's still for you to judge kung sino bang guilty, di ba? Anyone has a right to defend himself. Pero at least, alam ninyo, and then you do your own research. Like ako, nanonood ako. Tapos nagre-research din ako. Pumupunta ako sa mga website, tinitingnan ko, ilan ba project talaga nitong ano na to? Ito, ilan ba talaga? And talagang I do my own research also to know who's guilty or not. Pero, ano magagawa nun sa akin? Eh, hindi naman ako contractor, hindi rin naman ako public servant. Just for me to know. Kasi para bang, papayagan ko pa to. Sometimes, I ask nga Ram, pwede ba ako mag-comment? Para bang as a host na, kasi di ba parang I feel it's my responsibility also. Kasi yung sa amin is infotainment. Yes, totoo. Our show is there to inform and entertain. But I think, as talk show hosts, it's also our responsibility to give our 10 cents worth of unsolicited advice or our views on whatever is going on. And yun ang view ko, parang it's sad na maraming nanakaw, maraming nasayang ng pera. Hindi man alam ng presidente, siguro dapat maging mas masigasig siya sa pag-check. Baka masyado siyang nagtiwala sa ibang tao na kasama niya. Or kung alam niya naman, wag naman sana. Kasi chance niya na tong makabawi at gumanda uli yung image ng apelyido nila, di ba? But, I honestly think hindi yan magagawa ng isang tao lang. It's a syndicate. It's a whole syndicate na talagang hindi ko lang alam kung sinong minamanipula o kung sinong kumukumpas para mangyaring lahat ng ito. Ang para sa akin lang mga kabataan, gumising kayo at dapat kayo ang hindi papayag na mangyari ito dahil ito ang future ninyo. By the time maramdaman nyo yung dagok ng mga utang na yan, patay na kami. Yes, kayo na magbabayad. Pero kayo na yung mga magulang at yung mga anak nyo ang magmamana nitong mga utang na to. Gusto nyo ba ng Pilipinas na talamak sa korupsyon? Gusto nyo ba ng Pilipinas na lugmok sa utang at baha? The other day, I cried when I saw people na hindi nila sinasadya. Biglang naglalakad sila sa mudslide. Sabi ko, and I told Danica this, how many people are dying of leptospirosis? Samantalang ito mga to, ninakaw lang nila yung pera. How many schools have not been built
dahil lang dyan, parang I'm with the president in saying, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Hindi ito dapat. At saka alam naman natin na ilang bang kilala nating mayor, ilang bang kilala nating gobernador, na sila din mismo ang contractor. Alam natin lahat yan. Pero bakit hindi tayo nagsalita noon pa? Bakit natin Parang in-accept na, parang feeling ko may time na in-accept na lang din eh. Nasanay na. Yeah. Parang tinolerate din. Kasi wala rin nangyayari. Yeah, tapos, yun din, yung, I feel malaking bagay talaga yung pag-vote. Diba? Yung talagang isipin mo. Ang hindi alam nung karamihan nung time na yon is that was the hardest time, yung medyo grabe yun yung peak nung grabe yung pinagdadaanan namin din sa business. Hi, Mami. Okay. Oo. Ito So din parang yung time na ito yun. So parang sabay-sabay pala. yeah, so parang ako nung time na yun, shucks, kung alam nyo lang yung totoong pinagdadaanan Dito yung namin. focus namin. Ang liit lang nitong iniintrigan nyo, and it's not even true. Kung alam nyo lang na ito yun, na kasi parang may iba gumawa pa ng issue na kaya pala parang mukha daw siyang sad, malungkot sa mga hindi lang nila alam na Iba I think inadmit naman niya in one of our episodes, diba, na na-depress talaga siya at that time. Oh, And parang hindi na siya naging, he wasn't himself yeah. na. But not because of that. Well, nakadagdag ng konti. Kasi, syempre, diba, Pero wala kayo naman may naman, gustong talagang intriga. Sobrang open yung communication nyo kahit anong ano. Well, I believe na, diba, parang, oo. Tsaka ako, syempre, as a wife, magtatanong ka rin naman talaga eh. Verify mo talaga yan lahat eh. And, I just feel na, siguro yun din talaga yung isa sa mga bagay na kasi sa buong marriage namin yun pa lang yung first time na ginanyan kami. So sabi ko siguro ito na yung parang isa sa mga challenge na yung ganun, di ba? Minsan okay naman sila at gagawa ng intriga, pilit sisirain, yung ganun. Kaya ngayon kung mapapansin nyo, nagbawas din ako ng mga sinashare. Kasi minsan pag sobrang saya mo, yun kikita nila eh, parang gusto nila Ganun ba yun? People see you happy. diba? Well, not all, but some. Oh, may ganun. Nag-ingat na rin ako. Nag-ingat na din ako. Masaya pag masaya ka. Tsaka parang ako at the end of the day, sabi ko nga, hindi lahat ng bagay. Thank God for social media because it connects us, yung mga taong namimiss natin. But hindi lahat ng nakikita nyo sa social media totoo. Kasi like yun nga, yung sinabi na same time daw nandun Same with this picture, girl. Hindi nila alam na it was a different date. They were both there pero magkaibang date. Pero ginawan lang ng mga anggulo, yung para na lang ano. Matagal na yan eh, naririnig ko na yan months before siya mag-trend. Pero siguro hindi pinipick up. So, may gumawa ng paraan para mapag-usapan. Yes, kasi parang sino ba to? Hindi naman napag-uusapan. So, maggawa pa tayo ng mga ano. Hanggang sa, parang naging out of hand na eh. Na, pati sapatos. Ano ba yun? Parang pag zinumo naman, hindi naman ano. Tsaka, kung mag-iisip kang mabuti, if there's something, why in a public place? Why in a place, ang sabi nga sa akin ni Mark, ang laki kong tao. Ang dali kong mamukaan, kahit mag-cap ako. Sa tingin mo, pupost ako dyan sa parang, kasi ito was parang, Opera House ba? oo, sikat na lugar yun, di ba? Parang, Pero di ba meron na rin artistang nagawa ng ganyan na supposed to be they were in the same place tas hindi pala. Ngayon pa naman. Hindi. hindi na yung AI. So ako yun lang yung advice ko din sa mga nanonood. Merong mga nasi-share sa social media na yes, totoo. Pero ako verify, double check nyo kung talagang may nilabas talaga na statement na ganun or nakita. Kasi may mga mangilan-ngilan na nagtatanggol eh. Pero maraming sumakay dun sa hype. May mga nagsabi, no, kasama namin siya. Okay lang kayo, ang daming Pinoy dyan.
Hindi sila bobo na mag-ano dyan. Pero ikaw personally, hindi ka titing, hindi ka nagduda. Hindi ako nagduda pero nag-worry ako. Siyempre, kahit Kasi that paano. was our lowest point. And he wasn't okay emotionally because he was really sad about what happened to us. So parang feeling ko lang, shucks, parang ginanyan mo na nga yung burden kasi to provide sometimes, di ba, minsan, kahit sabihin ko kay Mark na tulungan naman tayo, Mark sobrang masyadong go-getter eh. Parang laging, kailangan ganito, ganyan, hindi, ako, ganyan. Siya, bilang- Oo, so parang, yung dream niya, naalala ko, parang, ilang taon pa lang kami noon, isa pa lang yung anak namin noon, he would always tell me, ito yung gusto kong negosyo. And then suddenly, boom. So, nag-worry ako for his mental health, to be honest. Last na lang. Mm. Since nandito si Miss D. Ikaw Pero ba? okay lang. Hindi po. Hindi, Wala hindi. akong bago sa Hindi, ibig ko ina-ask sabihin, Pwede din natin pala siyang tanungin, dapat siya pinasagot na. hindi mamaya, pasagot yan. Felix, may alala mo, that was the time I had a bazaar in Hong Kong eh. And Yeah. then sumama sa akin si Danica. Hindi, pinapunta mo ko. Though sumunod siya pala, sumunod siya. And na-feel ko yung burden niya na hirap siya to parang to understand na parang ganito ba talagang dagok sa buhay? Bakit sabay-sabay? Sabay-sabay kasi nung time na yun. Diba? talaga. Parang Tumahating na-down talaga yung yun business minsan. nila, Mm. tapos parang gusto silang sirain ng mga tao. Hmm. Nakita ko yung stress niya eh, kasi natutulog na ako, gising siya ng gising. Mami, kasi bakit ganito? Tapos mamaya-maya gigising na naman, Ma, are you awake? Sabi ko, stressed ang anak ko. Yun nga po, since si Miss D ay may mga pinagdaanan na Mhm. ganyan pagdating sa relasyon, ikaw ba, do you always stick Miss D? Yeah. Ang naalala ko sinabi niya sa... lalo na pagdating Yeah. sa ganyan. Ang naalala kong sinabi niya sa akin, hindi ko makakalimutan. Sabi niya, pag meron kang parang alinlangan sa heart mo, kaysa yung magpapaka-detective ka or parang kakabahan ka, you pray to God for everything to be revealed. Kasi malalaman at malalaman mo ang totoo. And true enough, nakita ko naman ang totoo. May mga inalis na mga kaibigan na hindi dapat nasa circle of friends. May mga pinalit din si God. And each time, it's like that. Yun yung sinabi niya na, di ba, you pray to God for everything to be exposed. For everything to be exposed. Hindi lang sa kunwari sa marriage, pwedeng yung mga, kunwari yung mga nangloko sa business. Kung sino dyan ang mga ma-expose. Oo, and kung you feel there's something na if there's a person ba na nangungulit kay Mark or si Mark pa may ginagawa, ano rin yan. So, yun yung ginawa ko at that time. Tapos yung isa pang sinabi niya sa akin na parang di ko rin makalimutan na parang kakaiba from someone, hindi ko na-expect from someone na hindi ko na-expect kasi syempre marami ka nang naging heartache. So inisip ko parang ang unang sasabihin niya, naku, ano ba yan? Ano ba yan? Ganito, ganyan. Or parang, Pati ba naman ikaw? oo, or parang, kung totoo yan, iwanan na. Di ba? Parang mga ganyan. Good luck. Or parang, yun na in-expect Huwag kang ko. pang Or pagtsagaan parang, yan. you're better than, ganyan. You're too good for him. Yung nga ganun, di ba? Siyempre, anak mo yan eh. So, ibibida mo. Pero ang sinabi lang niya sa akin, always pray and God will never want your marriage na to get destroyed or na masira. So if the enemy o yung demonyo is trying to steal your joy, paglaban mo yung joy mo. Kung alam mo naman yung totoo ha. Kung alam mo naman na nasa tama ka at wala kang inaapakan. Syempre same boat din kayo mag-asawa dapat, di ba? Hindi mo rin naman pwede ipilit yung sarili mo kung They're very okay and happy now. Grabe. So, Miss D, kung nagkataon bang yung wisdom mo na yan ngayon, wisdom mo na ba yan noon? Ba't nga yun yung sinabi so mo? many years ago, Naalala mo yun? Ewan ko, syempre, nung bata kasi ako para bang, ay, my God, Goodbye. nagkano ako magloko, hello. Oo, ang ganda ko na nito. Ayun na mag-viral ulit yan. Diba? Kasi tama yung kaya. May kapas pa mang May may tungkol hair na na to, huyo ka. Diba? I mean, syempre when you're young, it's like that. But then, when I became Christian, and then I understood na, life isn't really a bed of roses. It always comes with tests. It always comes with challenges.
And these are there in our lives because God wants you to depend on Him and ask Him for wisdom, ask Him for discernment, ask Him for guidance. But at the end of the day, ito yung point ko eh. Ikaw yung nagsayang, ibang kakain. Wag na. Pero syempre, iba rin naman yung kasi pakasabihin ng mga nanood parang, so kahit pala in a abusive relationship ka na mentally, oo. Iba po yun na, hindi ganun yun. Hindi. No, Ang that's sinasabi not what I namin mean. is, Parang ibig ko sabihin is, kung nasa tama naman kayo. Diba, ano, para bang, I mean, a marriage doesn't work unless you work on it. Diba? Para yung tanim eh. Hanggat hindi mo dinidiligan, hindi mo kinocultivate yung lupa, hindi siya lalaki. So parang ikaw yung nag-cultivate, papabayaan mo na lang ba? Di ba kapag may tanim na namamatay, ay naku, namamatay yung tanim ko, bili ako ng fertilizer, baka kulang, ay naku, baka hindi na diligan, o baka naman sobrang araw, ilagay ko muna sa loob, di ba? Parang you do things to make it work. Parang hindi mo muna bibitawan ng ganun-ganun na lang. Parang ikaw yung nagsayang, iintayin mong maluto at talagang maging okay. Pero kung nakita mong, ay panis, bulok pala yung nabili kong karne, di ba? Or ano pala, expired na pala yung karneng nabili ko, double dead. Throw it na. O, di ba? Throw mo na. Yeah. Pero you don't just let go na gano'n. Parang tingnan mo muna. Di ba? Baka naman meron lang maraming ganun sa mundo eh, gustong manira. Pag alam nilang masaya yung tao, gagawa at gagawa ng paraan para masira. Meron din yung natawa din ako na, sabi ko, grabe yung mga gumagawa sa YouTube ng mga no? Oo, na parang kala mo totoong-totoo. Like, naalala ko si Vico tsaka si Atasha Mulak, ginawa nila ng na namamanhi ka na daw. Hindi pa sila nagbi-meet in person. O, tsaka sinabi pa nga na buntis na daw. Oo. yes. Pero yung mga ibang relatives namin, kunwari sa province, naniniwala. Tapos nagko-congratulate. Ito, di ba yung merong naglabas ng sabi ko, Danica, bakit may naglabas ng sa YouTube na pala, si Mick is a special child. At nagsasalita si Mick dun sa, yung anak niya, nagsasalita dun sa autism video daw na, yung it's okay, I'm okay, I mean, I'm autistic. AI pala siya. Yes! Nagulat ako, sabi ko, oh my gosh! Tapos sabi ni Danica, grabe naman talaga Pero pag mga tao. gano'n, hindi niya naisip na mag-zoom, mag-gano'n, Nung una, naisip Dati, ko. marami na akong nademanda, di ba? Nung Marami una, na akong nademanda dati. may isang channel na naisip kong mag-zoom. Kasi, kasi, ang ginawa, parang, yung thumbnail, kunwari umiiyak si Mark, ay kinuha yung iyak niya na yun from interview with Karen Davila, na he was making kwento about his parents yata. Tapos, kunwari nakalagay, sorry bossing, ganon. So, syempre pag ikaw, ay, umamin. So, click ka. Tapos biglang pagkita mo, sasabihin na, di umano. So, kunwari, allegedly. So, parang lusot sila May doon. safe, yeah. Kasi sasabihin nila, di naman namin sinabing confirmed eh. Ganon-ganyan. Tapos, may mga i-edit na picture na, kunwari, may sad na pic, or kunwari, ididikit yung pic with the girl, ganon-ganon. So, may time na napaisip ako, kaya lang, yung nasa Hong Kong tayo, kaya lang inisip ko, yun na nga yung time na we were going through that thing sa business. Sabi ko, gastos pa, parang Pero dapat may masampulan din. oo, At dahil dyan ang YouTube show nila ay walang Yeah. halong fake. That's why Yeah. we're on our second season. So, yun na nga. So, yun. At ang bilis Speaking ng din mga- po, Pero Ang pinaka-test laki ng talaga yun views. sa kanila, no? Is there ng feeling na laki ng views? Actually, nagulat ako. Silver plate agad kayo. Nagulat ako kasi ako, I did telecommunications before. Like, I can even configure an ATA box. Pero, pagdating sa SOCMED, talagang bobita ako dyan. Wala akong masyadong alam sa SOCMED, kaya minsan may mga pinapagawa sila, ay naku, hindi ko alam yan! Magre-reklamo ako, tapos sabihin nila, ni Cher, kasama mo naman yung anak mo, paturo ka kay Danica mamaya. Kasi hindi na namin inabot yan eh. Eh di ba nga nung time na yun, ano ba yung cellphone namin, keypad, di ba? Tapos yung cellphone nun, ang laki-laki eh. Hindi rin ako marunong mag-computer noon. And until I learned, kasi sabi ko, turuan mo naman ako, bumili ka ng Apple, you just, you just play with the computer and matututo ka. So ngayon, ang galing-galing ko na sa computer. Pero SOCMED kasi is not my thing. Hindi rin ako mahilig mag-post. Unless there's some emotion na talagang sobrang strong
na gusto kong i-share, like lately, di ba, nag-share ako ng prayer kasi hindi ko na matake ang mga talamak na korupsyon. So I share the prayer, pero kung hindi din lang, hindi ako masokmed. Ano kayang sasabihin mo, no? Pag ikaw yung nandun sa hearing? Ako? Oo, naisip ko lang. Well, Ayan na! Ayan na! kaya ko bang gawin yung sinabi ni Vice, Bongbong Marcos? Hindi, siguro naman sasabihin ko na, teka nga muna, sagutin Hindi, ko joke lang. Oh, sorry. Pero marami akong Happy ka. Your reaction with our Oh, I'm so happy. Actually, Coming from Miss D, Overwhelmed coming from na. your peers, and may di ba kabado ka noon? Nung wala ka Kabado lang kasi, makausap. hindi, tsaka wala akong masyadong wala about SOCMED. Tapos, ang dami nagsabi sa akin na, uy ha, ang bilis ng growth ninyo, naka-silver button na kagad kayo. Uy, ang daming sumusubaybay. And then I noticed, a lot of artistas, nagtayo na rin ng sariling di ba? Like, YouTube channel. Nagtayo din yung iba, di ba? Gumawa din sila ng sariling YouTube channel. Tapos yung iba, sabi nila, ang tagal na nga namin may YouTube channel, pero hindi pa kami nakaka-silver button, di ba? So, ako, I had nothing but gratitude talaga. Parang, thank you God, it's true talaga na when you close a door, you open a window, or you open another door, di ba? And then, most especially talaga, I'm so thankful na yung team namin, talagang, I'm so thankful na nabuo siya na yun yung naging group. Kasi, I was always praying na, Lord, sana tanggalin mo sa group yung hindi dapat, yung mga hindi sincere, hindi nagmamahal sa show. Ilagay mo, Lord, kung sino yung mga dapat talaga. Yung talagang the ones who will have a heart for the show na gusto talaga nilang maging successful yung show. And after all, we all had one vision naman, which is, to share our wisdom, to share our experiences, and by sharing our wisdom and our experiences, sana we can bring people closer to God. Yun lang naman ang namin. Miss, Parang it's like our giving back. Do you think po na kaya malaki yung views and following dahil dahil gusto ng mga tao yung the way you talk? Na lagi nag-viral ko anong bitawan ng salita. Lagi ba? Hindi sa akin First siguro. interview natin. Iba't ibang ganun ba? version. Nag-viral yung article na. Grabe yun. Hindi, siguro sa akin, maybe tumaas yung views kasi number one, maraming taong nakamiss ng Miss D. Kasi di ba, I mean, we ran for 6 years, it was Miss D and hanggang naging D-Day. So maraming nakamiss kasi we would tackle everything So many topics, so many issues. Plus, magaganda rin naman yung mga topics namin, pinag-uusapan namin, nag-meeting kami nila Ram, nila Saling, nila Sheer. Ano bang magandang topic? Yung talagang kakantiin yung puso mo, di ba? O yung damdamin mo na, oo nga pala, oo, nakaka-relate ako dyan. So siguro that's another thing. And plus, I think also malaking factor na kasama ko kasi yung pamilya ko. Para bang ang tagal na rin hindi nakikita ni Oyo, ni Tin, si Danica, hindi naman siya masyadong nagti-TV, although she has her vlog. Parang siguro it also added, a plus na, hey, all of a sudden, nagsasalita sila, di ba? They're sharing their views and opinions. So, parang sa akin, all put together, plus, unti-unting naging revelation naman na, uy, magaling pala si Danica mag-host. Although dati naman siya nag-host, pero nakita yung lalim ng mga bata na, kasi nga sabi ko, walang makakagaya ng show namin. Kasi yung mga anak ko, may mga asawa na rin, at may mga napagdaanan na rin mga tests. Other artistas will have kids too, pero wala pa siguro yung experience yung mga anak nila. And hindi pa ganun kalalim. And then, siguro, revelation din si Oyo na, hello, Oyo so anti-social. Pero di ba nag-share siya, ganun din naman si Tin, anti-social. Kumbaga, hindi anti-social. Anong tawag doon, Danica? Introvert. Hindi sila masyadong ma-share na tao. Mas private. Mas private sila Pero nag-share na rin sila. So siguro, all of those factors put together. Plus, ayun na nga yung sinabi na people always want to know what Miss D has to say. Correct. Namimiss yung pagiging witty, smart mo ng mga... Pero Miss D, wagas yung tawa mo nun Tinanong ko na to kay Danica kanina. Yung sagot ni Tien. Sa tanong mo, paano nga ba? Dapat bang pagbigyan? Nagulat. Kita yung gulat mo, Miss D. Nagulat kasi ako kay Tin. Akala ko, ang sinasabi niya is, dapat pagbigyan. Dapat pagbigyan.
So akala ko pagbigyan kasi pagod. Yung pala pagbigyan sila kasi in the mood. Kaya tumawa ko kasi I didn't expect na Si Tin, yan. yeah, sabi ko nga Or usually kasi lalaki yung oo, tsaka Sabi. sabi ko nga dahil dito mas nakikilala ko yung mga anak ko. Yung mga things na I didn't know about them. Parang Yeah. ganun pala yung anak ko, as a dad, or ganun pala yung anak ko as a mom. Parang, hindi ko alam yun. Kasi syempre, you don't see them naman 24 hours a day. So, yun. Miss D, kumusta ka na po ngayon? I mean, Mama. mas nakapag-move on. Although, hindi ko alam kung tamang word yung move on kasi parang you never... I'm better now than the first time, di ba? Parang Yeah. naiiyak-iyak pa ako noon. Alam mo ngayon, meron pa rin times na minsan nanonood ako, like nung isang araw nanonood ako na, talamak ang korupsyon. Tapos biglang naalala ko yung asawa ko na, kung buhay pa yun, malamang nakatutok siya sa Bilyonaryo Channel. Kasi everyday nakatutok yun sa Bilyonaryo Channel, nanonood sa ko. Tapos bigla akong naiyak kasi na-miss ko siya. May mga ganun pa rin. But I would say there's no such thing as moving on. Kasi moving on is eliminating what happened and moving forward without that person. Sa akin, moving forward, parang you move forward, you use the pain and your grief to push you to do something positive and tell yourself na ayoko to, it's too depressing, I want to do something positive. So I always want to shift it into something positive kesa negative. Yun. So now, may mga moment pa na kasi nakwento mo nun, pag-uwi ka ng bahay, mag-isa ka na. Yeah. So malungkot pa rin. So ngayon, What do you do? Like, Ako, especially nagiging busy ka na rin. Ay nako, ako talagang inuubos ko yung oras ko sa computer. Tapos ngayon, I'm reviewing my French. So, everyday nag-aaral ako ng French. Binabalik ko kasi wala akong kausap So, parang nakalimutan ko na yung French ko. Nakalimutan ko yung Italian. So, sabi ko, baka mag-aaral nga ng French at Italian, malay mo, baka doon ako mapadpad. Doon ako ilagay ni God. Di ba? Natawa ka. Hindi naman pwedeng hindi marunong mag-Frances, di ba? Tsaka sabi nga ni Mark, pupunta daw kami ng France. So, makapag-chika-chika nga sa dati. Pinagtatawanan ka ba? Baka daw may tatanong kayo kasi Ayan, si Mark. malulubat daw siya. Ayan. Hi guys daw. Tanungin niyo si Mark. So, paano ka? Bonjour daw. Hindi nila makita. So, yan. Nasa na? Lumalabo na ba ang signal? Medyo okay naman. Ay. Sorry po. Nasa si Mark. Papunta So, na ng Dagupan. So Mark, how do you feel na you're doing online show, of course, podcast show with the family. As a host. And you're a host. Nawala na ba yung, sabi nga ni Danica nung una, parang medyo kabahan or something? Kinakabahan pa rin ako ngayon. Every time na kami. But, of course, it's a blessing, it's an honor na makasama ko si Mami D. Pinapanood-panood ko lang siya before. But now, nakakasama ko siya sa banding namin. At marami ako natututunan sa kanila. Kay Oyo, kay Tim, kay Danica, and kay Mama. So, masarap lang yun, yung feeling na yung family is nakakagawa ng mga ganito kasi parang yung mga nanonood din is may natutunan din sila ng mga aral para sa amin, yung mga experience din siguro, gano'n. So, sobrang saya na natuloy itong binamalan talaga nila before pa. Pero Mark, ano bang difference ni Miss D on cam and Miss D off cam? Same lang naman. Si Mama, pag kami lang, more on madrama siya eh. Well, mas din, pag nagbigay kasi ng payo si Mama, diba, seryoso, gano'n. Talagang nakikipag-banding sa amin. Siyempre, miss niya rin yung, miss niya rin kami kasi bihira lang kami, magkita. Kaya nung natuloy ito, masaya rin dahil ito yung pagkakataon na nag-banding ulit. Alam mo, mahirap kasing makuha yung schedule namin sa isa't isa. And then ngayon, natuloy itong Zoom D. So, malaking blessing yun na nagkikita-kita kami at nagsasama-sama. Yun na. So, tanong ko din to sa iyo, Mark, kasi tinanong ko si Danica. But somehow ba yung nangyaring
recent, hindi naman not so recent, na Last year. issue or yon, ikaw yung naging sentro nun yung issue na yon sa marriage life nyo. Paano ka din naging ay nawala siya. Parang ayaw. Oo, hindi, connecting. Baka mahina signal niya. Napadaan siya sa medyo. Ang ganda na mainit na Correct yung na Yan. Ayan na. Hindi, yun. Ayan. Nakuha mo yung unang tanong ko. Yun, paano ka din naging strong or nakip niyo yung family, yung marriage? Yun pala yung panahon din na medyo may pinagdadaanan kayo financially. Parang naging strong. Or ano rin yung natutunan mo, Mark, sa sitwasyon na yun? Pero nakuha ba niya? Baka nawala Pag-explain yun. niya sa akin, sorry. Di ba sabi nila dati yung nagkaroon nung yung parang Issue. ginawang ka ng issue. Naling ka sa... Paano daw natin nalagpasan yon? Ano yung ginawa mo para maging strong ka? And knowing na meron din tayong napagdaanan, di ba, sa business and all. Pray lang. Yun lang naman yung makakasagot doon eh. Pray lang. Dasal lang. Usap lang talaga kami ni Danica. Lahat naman ng mga tao Nagkahang. pagdaan sa isa't isa namin, yung kay Danica, hindi siya bumitaw, hindi ako bumitaw. Pero siyempre, for me naman is, parang hindi ko gusto yun, yung issue na yun, dahil pero alam ko may tao na may gusto ko manili sa akin before nung umalis ako sa Wala. ayaw ko lang sabihin yun, kasi mas lumala pa yung namin, hindi ko namin I think may group of friends siya na inalit. Parang ganun Gusto siguro. manira or something. I'm not sure kung sila din yung may gawa nung saktong umalis ako dahil nga sa issue namin sa farm. Tapos nagkataon na gano'n. So, basta kami din dahil yung pray lang naman at tiwala sa isa't isa. Okay. Sige, at ako nahihirapan din kay Mark. Thank you po. Thank you, Mark. Salamat, Mark. Thank you daw. Thank you. Bye-bye. Thank you, Ading. Thank you, Ading. Alam mo, ang isa pa palang Thank you, hindi ko Balong. na-mention, siguro din yung success of the show is kasi parang there's a glue that really bonds us all together. Si Ram yun eh. Parang iniintindi niya lahat ng mood ng bawat isa. And then si Al naman, which is a very good social media manager, masipag din si Al. Tapos si Saling naman ay isang masipag na aming EP. So, pag halimbawa merong isa dyan na binubugnot, Sino pinupugnot? Ako? hindi ako yun. Ikaw yun. Hindi, Medyo level level pa kasi ako. magkapatid. Bata pa lang sila nakatrabaho. So, Oo nga. Days pa. si Miss D naman, sponsor ang katrabaho. Miss D and Danica, hindi nyo ba pag-uusapan din? If ever lang na Sino nga matakil survivor ni Tim? yung issue ngayon sa ating bansa, of course, corruption na nakakapagpainit ng ulo ng karamihan, kayo nga din po. And another thing, alam naman natin kung sino ang nag-break nito in a way. Of course, your brother, Mayor Vico, di ba? Anong take away ni Vico? Siya ba unang nagsabi? Sa part Alam ko ng si ano. President. Hindi, nauna Hindi, yung siya yung pag-expose nag- niya eh. Nauna Ah. yung pag-expose niya sa mga contractor. Kung anong masasabi ko. Ano po take away? Sa akin lang, talagang, actually it's not takeaway. Parang ang bigat ng feeling kasi ang bilis sumingil ng BIR sa amin ng ng tax. 'Di ba? Like ito lang March para bang hindi kayo nagbayad ng January to March. Sabi ko bakit? May show ba ako ng January to March? Patunayan mo bago ka tumawag sa akin. Talagang tumatawa. Oo. Sabi ko, grabe yung BIR makasingil ng akala mo, kailan ba ako tumakbo sa taxes? I pay on time and I have my own accountant. Parang sa loob ko lang, ang lakas ng loob ninyong sumingil ng taxes sa amin. Ninanakaw nyo din lang pala. Parang masakit. I don't wanna use the word nakaw. Pero sa sobrang laki, as in trillions, hindi na Pero pwedeng totoo hindi eh. gamitin yung word na nakaw eh.
Kasi, yung mga pinagawa ninyo, wala naman dun. It's a Yeah. ghost project. So, anong tawag mo dun? Mm. That's really stealing. And kung may mga kapwa-artista akong nagalit na, or mga kapwa Pilipino na nagagalit na rin, I can't blame them. Kahit naman si Presidente, di ba, sabi niya, sabi niya, I'm angry. I'm mad. Kasi hindi niya na rin matake. I mean, sa akin lang talaga question mark, may hope pa ba tayo? Ewan Well, ko lang. And yung sagot mo, Let's not lose hope. tingin mo. Pero sabi na, huwag daw mawala ng pag-asa. Ayoko sanang mawala ng pag-asa, pero talagang pumupunta na ako sa side na Nawawala hello na. Switzerland, pauwi na ako. Grabe! Paano Kasi nga parang sa akin magkakaroon lang tayo ng pag-asa kung yung mga kabataan ngayon, yung mga nasa college ngayon, ng mga estudyante, yung mga nasa high school ngayon, kung sila'y gigising at sasabihin, Mom, Dad, this isn't right. We have to do something. O kaya sabihin nila sa mga classmates nila, sa mga, di ba? Sila ang future eh. Yeah. Sila ang mamana ng lahat ng utang. Kung hindi pupunta yung mga estudyante na yan at magmumungkahi ng, I'm not asking for trouble for a peaceful explanation. Parang, ako, mas gusto ko isa publiko yung mga hearings ng ICI eh. Kasi doon nagagalit yung tao na hindi namin alam kung anong nagaganap, nadodoktor na ba, namamanipula na ba. Gusto namin makasigurado na hindi namamanipula kasi nangyari na nga lahat ng ito nang hindi namin nalalaman, nagulat na lang tayo, trillion na. Diba? So, ilagay isa publiko ninyo yung mga hearing. Pero naiintindihan ko din si Hosaka na sabi niya, ayaw kasi nila magkaroon ng trial by publicity. Pero yung mga hearings naman nila sa plenary, hindi naman trial by publicity eh. It's still for you to judge kung sino bang guilty, di ba? Anyone has a right to defend himself. Pero at least, alam ninyo, and then you do your own research. Like ako, nanonood ako. Tapos nagre-research din ako. Pumupunta ako sa mga website, tinitingnan ko, ilan ba project talaga nitong ano na to? Ito ilan ba talaga? And talagang I do my own research also to know who's guilty or not. Pero ano magagawa nun sa akin? Eh hindi naman ako contractor, hindi rin naman ako public servant. Just for me to know. Kasi para bang papayagan ko pa to. Sometimes I ask nga Ram, pwede ba ako mag-comment? Para bang as a host na kasi di ba parang I feel it's my responsibility also kasi yung sa amin is infotainment. Yes, totoo. Our show is there to inform and entertain. But I think, stop show hosts, it's also our responsibility to give our 10 cents worth of unsolicited advice or our views on whatever is going on. And yun ang view ko, parang it's sad na maraming nanakaw, maraming nasayang na pera. Hindi man alam ng presidente, siguro dapat maging mas masigasig siya sa pag-check. Baka masyado siyang nagtiwala sa ibang tao na kasama niya. Or kung alam niya naman, wag naman sana. Kasi chance niya na tong makabawi at gumanda uli yung image ng apelyido nila, di ba? But, I honestly think hindi yan magagawa ng isang tao lang. It's a syndicate. It's a whole syndicate na talagang hindi ko lang alam kung sinong minamanipula o kung sinong kumukumpas para mangyaring lahat ng ito. Ang para sa akin lang mga kabataan, gumising kayo at dapat kayo ang hindi papayag na mangyari ito dahil ito ang future ninyo. By the time maramdaman nyo yung dagok ng mga utang na yan, patay na kami. Yes, kayo na magbabayad. Pero kayo na yung mga magulang at yung mga anak nyo ang magmamana nitong mga utang na to. Gusto nyo ba ng Pilipinas na talamak sa korupsyon? Gusto nyo ba ng Pilipinas na lugmok sa utang at baha? The other day, I cried when I saw people na hindi nila sinasadya. Biglang naglalakad sila sa mudslide. Sabi ko, and I told Danica this, how many people are dying of leptospirosis? Samantalang itong mga to, ninakaw lang nila yung pera. How many schools have not been built dahil lang dyan? Parang, I'm with the president in saying, mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Hindi ito dapat. At saka alam naman natin na ilang bang kilala nating mayor? Ilang bang kilala nating gobernador?
na sila din mismo ang contractor. Alam natin lahat yan. Yes. Pero bakit hindi tayo nagsalita noon pa? Bakit natin Parang inaccept pinabayaan? na, parang feeling ko may time na inaccept na lang din eh. Yun ang Nasanay realize na. din, yeah. Parang tinolerate din. Kasi wala rin nangyayari. Yeah, Ganun ang tapos, nangyayari, yun din, yung, I feel malaking bagay talaga yung pag-vote. Diba? Yung talagang isipin mo. Ako naman yung, masasabi ko number one to answer your question, anong na-feel ko. As a sister, sobrang proud ako kay no? Vico. Yes, yun nga. Kasi even after the elections, iniisip mo parang stop na. Kasi nanalo na siya eh. Pero 'di ba nung oath taking niya, sinabi niya hindi pa tapos ang laban. Kumbaga, he didn't stop there. Hindi siya na-secure na parang okay, nakaupo na ako ulit. Sige, quiet na ulit. Hindi, parang that's how that doon mo malalaman. That's how you'll know that he's not after the power. A true public servant is ready to serve. And I feel that's what he's doing. May kita mo naman kahit sa mga interview naka-ID. Kasi gusto niya iparamdam na I'm also an employee. Like you guys. And I'm here to serve. And doon ako pinaka-proud din sa kanya. And si Vico sobrang humble. Ayaw niya yung pinupuri siya. Yung gano'n. Nahihiya pa nga siya kapag nape-praise siya. I'm sure he feels good pero hindi yun yung reason bakit niya ginusto maging mayor or maging politician. And I feel it's really because he really wants to make a difference and pagod na siya sa bulok na sistema. Yung parang bata na gusto na talaga ng Pero change. proud ka rin lalo na parang siya na lang hinihintay ng karamihan. To Proud have a ako good pero ayoko rin siya governance. i-pressure. Ayoko din siya i-pressure kasi Pero sana baka- dumami yung nasa grupo niya. yes, sana Sana din din totoo sila yung mga nandun. yeah, sana hindi lang din siya. Parang I pray that there will still be a lot of public officials, kahit mga kabataan or anong edad man, na ma-inspire to do what is right. And then, ako naman like dun sa Ilan sinabi taon na ni ba si Mama Vico? na How old is he? 35. May 30 na siya? 35, 35 na siya? Yeah. No. Naman, 40, ano no. Tapos, yun yung isa na, like sabi naman din ni Mami, di ba, minsan nakakapanghina ng loob. Pero, matagal na yun eh. Di ba, ngayon lang kasi mas kitang-kita na dahil social media. But I feel talaga, ako naman, ang nakikita ko minsan, kalimutan mo na kung anong kulay mo. Kung green ka, pink ka, yellow ka, kung anong kulay mo. Now is the time to be pro-Filipino. United. Parang don't prove anymore na, tamos, tama si ganyan, tama yung sinabi niya, yung ganun-ganun. Parang it doesn't matter anymore. Kung ako sana, magsama-sama na kayong lahat. Oo. And be pro-Filipino, hindi na yung, I told you so, or ganito. Tas turuan ng turuan, turuan ng turuan. At the end, nothing will be solved. Or yun pa rin. So yun talaga, instead na magpataasan ng pride, ng ihe, parang let's just join forces na, huwag mo isipan ng kulay mo. Kaya manood sila ng House of the every Friday. Ako, I Yes. wish that there would be so many Vico Sotos in all municipalities. Sana kung lahat ng mayor katulad niya. Sana marami pang ma-inspire. Ma-inspire. So, nakikita Kaya nila- manood kayo ng House of Tea Yes. kasi ang gusto namin kung ano lang yung tama. Ayaw namin ng katiwalian. Naniniwala. Ito pang isa kong take. I believe that if people believe that God is the source of their supply, if they believe that God provides even before you ask, He knows what you need. And He's never a day too late. Ilang beses po nang natraya yun, talagang, Lord, please, wala na akong pambayad sa ganito. Please, tulungan mo ako, Lord. Ang laki-laki ng babayaran. Tapos biglang, out of nowhere, ay, meron pala akong makiklaim sa, ininvest ko. Parang, nag-mature na pala. Ganyan pa. Ang galing Pero mo totoo talaga, yan. God. Sa akin, ilang beses din Diba? nangyari. Tsaka kung God-fearing yung isang tao, may takot ka sa Diyos, hindi ka Hindi mo makakatulog. iisipin. Tsaka Hindi ka mo makakanakaw iisipin ng ganung magnakaw. katindi. Kasi you know that if you ask it from God or if you ask your Father, if it's in line naman with God's will, bakit ka naman hindi ibibigay Hindi, tsaka sa'yo? you have that conviction na parang, uy, mali na to. Bakit ganyan? Pero bilib ako sa mga taong nagagawa pero they don't care, no? Wala nang remorse, wala nang Parang guilt.
greed talaga. Ewan ko lang yun kung totoong nakakapagpatalo ng milyon-milyon sa casino. Wala nang Wala nang conscience. Wala nang moral values. Sabi ko, Walang ito God sa pa ang puso. isa kong take. Sana more of the shows on social media will be about improving one's personality, improving life on earth. It will be towards guiding people to the right moral values kasi parang nawala na tayo eh. Nawala na tayo sa tamang wisyo. Para bang wala na ba tayo sa tamang wisyo na pinayagan natin ito mangyari na parang it's normal to steal, it's normal to parade whatever you want, whatever you have na kinuha mo sa nakaw at i-flex mo pa. Parang sa akin, if we will use social media in the right way, I believe, there will be a better Philippines. Hindi yung puro mukbang at kung ano, wala namang sense. Entertainment naman yun. Minsan, okay din naman na Escape. minsan okay din naman na magmukbang. Pero, kung halimbawa naman nagpapasalamat ka sa Diyos na marami kang kinakain. Hindi, ibig ko lang sabihin, sana mas maraming sense. Pero gluttony pa rin. It's still a sin. Gluttony pa rin yun. It's still a sin. Naku, ang dami, may mga na nga. Pamukbang ka kaya natin sa no? Kaya ito, nakikita niyo si Vico bilang susunod na presidente. Although not soon kasi hindi pa sa age eh. Di ba Yeah. parang si Bossing kasi naging joke yeah. na Ako pinagdadasal ko kung ano yung will ni Lord. Ayoko, kasi alam ko yung feeling niya, yung parang lahat ng tao. Pero in a way, baka nape-pressure din siya. So I don't want him to parang feel more pressure or yung feeling na mahinog sa pilit. Yung timing ni God's God, time. yes, is all that I want for him. Yung Pwede will siya and pwede yung tata. plano talaga. And I know God has amazing plans for him. Tsaka sana kung lahat ng kabataan yun ang focus. Pero tingnan mo, ano bang mga kabataan ngayon, manood ka sa social media, oh, I got this nice Baka may job. masabi ka na naman. And it's a little bit elastic. Pupunta ano tayo naman? dyan. Diba? Make-up. Nagpagawa or Make-up something. session. Paggawa. Uy, pero yung Pupunta makeup, tayo dyan sa mga nanonood ako ano. ng makeup. Di okay lang, nag-aaral ako ng tutorial, pero yung Kasi kailangan mo rin Hirap matuto. kasi Pupunta tayo sa mga May nepo marami naman babies. talagang content Yun na naman. walang saysay Oo. para lang Sometimes maka-content. yun ang- Pero alam mo magtataka ang ka tawag rin, doon? bakit Yung mga- pinapalo at pinapanood yung mga walang wawang content? Alam mo ba kung bakit pinapanood yung mga nepo babies na mga Yeah. piniflex kung anong meron nila? Why? That's just a sign of covetousness. You want to covet what is not yours, which is a sin. Thou shall not covet thy Hindi, neighbor's tsaka goods. sila rin nagpadami So ng yung followers. Nebo baby, nag-covet Oo. ng hindi kanya kasi nakaw yung pinandi-display niya ng mga Dior, yung mga kung ano. Correct. Diyos ko, minsan nga lumalabas ang katarayan ko parang sulub-lub. Diyos ko, makapag-flex tong Nebo baby nito. Maganda ka ba? Totoo naman, di ba nga sabi? Diba, Ang parang ang dami ng kahit naritukin kita ng 5 beses, hindi ka pa rin maganda eh. ang dami ng pera, bakit hindi pa rin maganda? Diba? Kasalanan daw yun. Para bang, my God, sino man doktor mo? Pa-doktor ka muna bago mag-flex. Ikaw naman, Pwede Daddy. naman negative lang. Ikaw, Daddy, Pwede kayong nepo baby dahil View mo sa being a nepo ang baby. sarap ng buhay. Kumbaga binigay sa inyo ng parents sa inyo lahat ng Hindi ba ang sarap naman na kung meron kang ipagmamayabang is dahil galing sa hirap. Mm. Pero yung point ko is, if all the young people would focus on number 1, their studies, number 2, good moral values. Di ba manood ka, ano mga finiflex nila dyan? Naghahalikan, sumasayaw, nakita yung kuyukot ng kwet. And people follow this. People follow yung mga Instagram na halos nakalabas na yung buong suso. Parang, ano ba yan? Bakit gusto mo yan? Di ba? Doon mo makikita na iba na yung values ng tao. Ikaw, Danica, your thoughts on being a nepo baby? Especially coming from a famous... Yeah. Actually, naisip ko na rin yan dati. Kasi sa Parang, definition, pasok pa. yeah, But by you don't use definition, it. yes. Bakit siya Parang- magiging nepo baby? Hindi naman nakaw yung pera niya. Hindi Ano naman, naman hindi, yung ang sabihin? Ano bang definition ng nepo Ang baby? nepo Parang- kasi pang Galing ka sa famous family. parents mo. Nepotism. Parang ito, Same example. profession. Oh, magbibigay ng example. Kasi nepo baby ka kasi Soto. Tsaka, profession. Bonnevie. Same Kasi, profession. kunwari ganito, magbigay ako example. Nung nakapasok ako dun sa teen show, kila Tito Ram sa Click, dahil nakita nila ako sa show ni Mama D. So, hindi ko ipagkakailayon na nakatulong ang pagiging anak ni Miss D at ni Daddy Vic na manotice nila ako. Hindi ko kinailangan dumaan sa yung
pumila at Yes. nag-audition. Yeah. So nakita nila ako, inaamin ko. Pero But, maganda ka din naman. May Wait, Na-acknowledge karapatan mo yung yung iba. privilege. yes, ina-acknowledge ko yung privilege. And ever since, never kong dininayon na nagkaroon kami ng mga ganong pribilehiyo. At walang special treatment. Yes, but sa set, hindi ko pinaramdam yon na anak ako ni ganyan, anak ako ni ganon. Pag na-late ako, pagagalitan din nila ako, yung ganon. Lahat ng tao, babatiin mo, hindi ka pa-diva or ganon. Kasi, yun din yung sinabi ni mommy at daddy sa amin. Na hindi ko mo anak namin kayo, is meron na kayong karapatan na parang yung magyayabang-yabang kayo. Yes, kasi I remember growing up, si daddy sinasabi niya na once pumasok na sa ulo mo yung kasikatan mo or pagiging kilala mo, yan ang umpisa ng pagbaksak mo. Yan ang ikasisira. Yan ang mo. ikasisira mo. Tas I And also we would tell that always to my tell them to be professional. I also tell that to my kids right now who are now trying to make a name for themselves as athletes. Kasi marami nagsasabi na, nakapasok lang yun si Mick sa FEU kasi yun nga, nepo baby or gano'n-gano'n. Pero ako, I'm proud to say that yung dalawa kong anak na student athlete, talagang they're really working hard to achieve yung goals nila. Basketball and volleyball. Yeah, wala akong coach na kinakausap na ipasok mo yung anak ko or gano'n. Hindi. Kung kunwari kailangan silang mabangko para matuto, hinahayaan namin pagdaanan nila yon. So kung ano yung meron na na ipagmamalaki nila, hindi lang yung dahil anak namin sila. Parang sinasabi ko rin yun sa panganay ko tsaka doon sa pangalawa ko na syempre hindi mo mapapansin ka na dahil kilala yung parents mo. So may one foot in ka na. Pero paghirapan mo pa din para walang ever magsabi sa'yo na yun nga, ninakaw mo yung privilege na yun. Tapos paano mo sila nilalayo sa exposure sa social media, the celebrity life? Yeah, wala. Alam mo, exposed sila, nakikita nila eh. But I always tell them na mag-ingat lagi sa mga nababasa. Tsaka from time to time, chine-check ko rin yung pag-iisip. Kasi like yung son ko, na ano siya na ginawan siya ng rumor na yun na nga na may inamin ko daw na I'm having a hard time kasi he has autism. With all due respect sa lahat ng mga kaibigan natin na may mga kamag-anak na may autism, walang masama doon. Pero ang masama is yung gumawa ka ng fake news. So ginawa nila si Mick nung fake news, yung panganay ko. Tapos si Mark, parang siya pa yung nainis na, mag-comment ka dyan, sabihin mo, i-take down niya. Ako, di ba sinabi ko sa'yo? Loko yan si Raulo yan, ganun-ganun. Tapos alam mo yung son ko, na proud ako sa kanya, sabi niya, I saw that already. Sabi ko, di ka ba nainis? Sabi niya, no. Kasi Ganyan alam niya naman totoo. talaga. Sabi, it's nothing, it's not true. People know kung ano yung totoo. Parang ganun. So, parang doon din ako na proud na at least alam na nila na i-handle. Ito, meron akong i-share. One time, nag-dinner kami ni Danica. Tapos, di sinama niya yung son niya, si Mick. So, ini-interview ko siya. Sige, practice. Kunyari, I'll guest you in the show. So, pinapractice ko siya. Ano mga thoughts ng teens, ganyan. Nagulat ako nung sinabi niya sa akin na I'm sure a lot of people are thinking that just because, I'm the son of Danica Soto and I'm the son of Mark Pingri, I'm gonna make my way through basketball because of my dad's name and my mom's name. Sabi ko, don't you think you're gonna use that, to catapult you to the highest position you can get? No. I want to make a name for myself. You'll see, Mama D. One day I'm going to be a big name in basketball, but I'll make it on my own. I'm not gonna use my parents to get that fame. I'm gonna get it on my own. I'm gonna work for it. Parang gulit ako sa bata. Ang taray nung bata. Yun ang sinabi niya With sa God's akin. help, syempre. Oo. Syempre, hindi mo mawala yung advice ng parents. Pero syempre, nung pinag-uusapan namin yung mga team talk, sabi niya sa akin, how come Mama D understands me? You don't understand me, Mommy. Mama D knows how I feel. Kasi ini-interview ko siya, naiintindihan ko yung thinking ng teen. Ito naman si Danica, so what? You have a girlfriend? You have a girlfriend? Ganun kagad siya. Naman, parang iniintindi ko na kumbaga chinek ko kung malaki yung ulo ng apo ko. Hindi. Wala siya sa ganung Actually, even yung kids nila, wala sa utak nila yung
Anak kami ni Christine Hermosa, anak kami ni Oyo Soto. Pero kunwari, Nepo baby ka man, nagkaroon ka ng privileges, gamitin mo sa tamang paraan. Huwag ka magyabang, huwag ka mang-apak ng ibang tao, gamitin mo to give back, siguro. Diba, kumbaga parang Miss Universe, diba? You use your crown to promote charity, to promote good things, diba? Kapag beauty queen ka, sana ganun lahat ng attitude ng mga Nepo babies, diba? Magmala beauty queen attitude na I'm here to spread love, Use the platform. charity. Use the platform to do wisely. good things. Kahit hindi sila beauty. Grabe na, may segue. Kahit na hindi sila may meron naman talagang Nepo baby ba to? Dahil anong reaction mo? Sa reaction ng mami mo? Sa Walang Nepo baby? natatawa na lang Yun ako yan. sa kanya. Mas tame Ha? version ka or... Mas tame ba ako sa'yo? Oo naman. Oo naman. Ay, it's good, hindi Siguro ako lang kasi is no filter. Tapos Miss D, magbabalik teleserye ka. Tama. Yeah, Yes. soon. Medyo na-delay nga kami ng konti, pero soon. Start na kami. Magla-lock in na kami. Pero soon. Nag-enjoy sila sa YouTube. Kasi pag may topic kami, sabi nga ni Danica, it's really wrong. What you see is what you get. Ano yung thoughts nila, sinasabi nila. Merong isang beses na naiyak ako kasi parang nabash kami. Na why are you always interrupting Tin. Or Tapos, sinasapaw. parang ikaw, Miss D, masyado kang madaldal, it's all about yourself. Yung Hindi shut ko up, naman Miss D. siya. Ha? Diba, shut up, Miss D, sabi. Oo, yung point ko, parang gusto kong sabihin, teka lang, unang-una, yung editor yan, kasi pinabayaan ko lang siya, mahaba pa yun pero syempre chinap ng editor na ako na kagad yung nagtanong kasi parang ano nga yun, parang gumanon si Tin, parang nag-hesitate kasi kumbaga nangangapa pa siya that time. Tapos ako yung nabash. Shut up, Miss D. Kaya sabi namin, di ba may isang episode to please, utang na loob lang, Tin, mag-share ka na kasi pagod na kami ni Danny ng babash. Ito yung first few episodes yung... Pero may Mga nauna episode na lang. si Nanganay Oyo kasi yung Tin. nag-ano sa kanya, nag-interrupt, hindi kami. Pero kami pa rin yung nabash. Engagement pa rin yun. Hindi, na-miss kasi siya nung tao, sa totoo. So, nung pag nakikita siya, parang, Gusto nila siya yung... oo. So, ako naiintindihan ko naman yun. Pero actually, major step na rin yun for Tin kasi she's a very private person. Actually, even for my son, kasi si Oyo, he's not one to talk about his life. Parang si Daddy. Ni diba? ayaw niya ngang ilagay Tahimik. na, eto, nag-request na naman, tanggalin daw yung pangalan niya as director. Sabi ko, bakit? Wala lang, ayoko. Sabi ko, bakit nga? Ayoko kung sa akin napupunta yung attention. Gusto ko sa mga tao. So, tatanggalin ni Saning kasi sinabi niya, yes, Direk Oyo. Sabi ko nga, ano ba to? Ang daming hanash. Parang ayaw niya. Parang si Oyo kasi is the type of person na ayaw niyang napupunta sa kanya yung limelight. Parang not me, parang okay lang ako, I'm in the shadow. Pero for me, it was a revelation na nakakapag-share siya ng gusto, di ba? Na may wisdom din naman yung mga sinishare niya. Of course, kay Danica, hindi masyadong nagulat kasi minimi ko to eh. Ano talk show na rin? Oo. At saka si Danica's very articulate naman even before. Yun. Pero syempre iba pa rin kayo off-cam. Hindi ito yung napapanood namin sa YouTube. Or halos pareho lang ba? Ganyan din siya. Ganyan Diba, din no, kami. Bea? Ate Ange? Ayan, tanungin mo si Salim. Paano ba kami in real On and life? off cam. Ganyan Paano ba Hindi naman kami? kayo nag-uusap tungkol yung mag-example sa mga Hindi, nangyayari sa natatawa. kwarto or sa bed. Hindi, or gano'n. natatawa ako sa mga hirit niya. Or kunwari pag papagalitan niya si Bea, ganun. Natatawa ako sa kanya. Tinutukso ko din siya in real life. Yung ganun. Yung costume, pag yung... Hello, in real life, mas mabash siya sa akin. Okay. In real life. Siyempre, hindi nakikita yon sa on-cam, pero off-cam, Mami, ano ba yung suot mo? Tapos natawa siya. Tapos sabihin ni Oyo, ano na naman yan? Hindi mo yung suot ni Mami, hindi mo yung suot ni Mami. Sabi ko, yun na naman kayo ha. Sabi ko, yan ang favorite pastime ninyo na Mami is the butt of Ibash jokes. ka.
Oo, ay, naku, tuwan-tuwa sila kapag ako yung the butt of jokes and then napipikon ako. Titigil lang sila pag naiyak na ako. Uy, tama na, napikon na si mami. Pero hanggang hindi pa ako umiiyak, ay nako, palagi akong binubuli. Yan, sa Karinyo costume. brutal yun. Karinyo O, brutal. ano naman yan? Ano to? Ba't ganyan yan? O, ano to? Lahat, parang, lahat kino-comment niya, di ba, Saling? Pero pag on cam, hindi niya ako mabash. Pero Meron, konti lang. meron pa rin. Di ba nandun yung running gag na laging, parang, Danica, ano ba talaga? May running gag kasi palagi siyang, May secret umiisip. giggle kasi siya. Meron siyang secret giggle na ano na naman. Di ba? Pero so far, nakita mo na Miss D kung ano yung gusto ng mga tellers ng mga manonood sa inyo. Yung, I think ang gusto ng mga manonood is just for us to be real. And they should understand na wala talagang script ang show. What we have is a topic. Kunyari, okay, our topic is about parenting. So, section 1, we talk about how we should love our parents. Section 2, how do we prepare for their growing old. Section 3, what is our decision? Is it a task? Is it a responsibility? Or we love our parents out of love, or we take care of our parents out of love. Yun lang, guidelines lang, pero anything goes. So pag halimbawa nag-roll na yung camera, you don't know kung sinong mababash. Hindi mo alam kung sinong biglang matatanong na gano'n. Eh ako naman, I'm just the moderator. Para bang, kunyari may sinabi si Tim, o ikaw, o yan sa pananaw mo. Kunyari may sinabi siyang, oops, ipa-follow up ko yun. Kunyari, teka, gusto kong, I wanna poke that more. Diba? Katulad dun sinabi ni Tim, ba dapat pagbigyan kami? ha? Nag-mark ka sa'yo yun, Oo. Pero tinutokso niya naman ako na in the bedroom, you have to be A dancer! Ay, di ba? Tawa ng tawa si Oyo, mami, aminin mo na. Pinapasayo ka ba ni Daddy? Pero pinasayaw nga po ba? Baka si Tito DV ba? Pinasayaw ka. My lips Pero are maganda sealed. talaga yun. Magandang advice yun. Eh, kasi you have to, ano naman. Spice things. So, dapat may spice things things up, up. yeah. Di ba? Yung iba nga nagro-roleplay pa eh. Yes. Diba? Ba't parang mas conservative? Ha? Hindi Kasi natatawa lang tinutokso ko ako si sa Danica kanya. eh. Sabi ko, Danica, nagme-maid's uniform ka ba? O nagme-nurse uniform? Cosplay. Cosplay ka ba? Mami, ano ba yan? Tapos sabihin ni Oyo, eh yan na naman si Mami sa mga exotic niyang ideas. Anong exotic? Hindi, kasi nababasa ko lang yun na how to spice it up. Uy, nababasa. Uy, nababasa. Nababasa daw. Joke lang, joke lang. Siyempre personal experience Is- dapat, is- diba? Hindi, di ba sabi nga nila, dapat daw hindi naman laging sa bedroom. Di ba? Dapat, o bakit ganun ang tingin mo sa akin? Sa kitchen? Pwede naman while cooking. Magluto kang apron lang. Wala kang suot, apron lang. Hindi, nako, pag napanood niyo ito, sabihin niya naman, ayan na naman si Mami. Pero Hindi, ganyan siya totoo dati yun. ba? Ganyan siya. Na ano? Yung mga, Yung ganyan yung sinasabi niya. Playful? yeah, playful, makulit. Tsaka yung sabi nga ni Mark kanina, in real life, medyo mas madrama siya. Madrama na yung, kunwari hindi mo lang masagot yung phone mo. Ayan. Yan. Parang, hindi mo lang na-return call. Sama na yung loob. So gusto mo sa kanya yung ganyan, yung playful siya. Nakikita mo the other side naman. Kasi kami, very strict ang tingin namin sa kanya eh. Ha? Di ba? Gano'n. Although, Ako? siyempre kakilala ka na namin, so ako okay lang. Yung iba sa'yo parang ilan Hindi, totoo ako, mabibo ako, di ba Saling? Hindi, intimidating ka rin in real life. Ay nako, ako ang feeling ko, ang nai-intimidate sa akin is because they're not capable. Hindi, sino ba to yung, anong tawag doon? May friend ako na yung lumapit sa kanya. Tapos, napagkamalan siyang ibang actress at that time. Eh, grabe naman kasi yung kinipare. Quiet. Don't say. Don't say who. Oo, hindi ko Tapos, sasabihin. parang, hinampa siya. Ay, parang ginanon siya. Walang pinainom. Parang akala siya yon. Tapos biglang, pagkita niya, si mommy pala. Tapos sabi ni mommy, what? Parang gumano siyang ganun. Tapos, naku tita, sorry po. Tapos sabi niya,
who are you? Parang ako, hindi ko alam kung ako yung mahihiya or ano. Basta pareho silang ano eh. Mabait mami mo, pero mas mabait ka ba sa tingin? Hindi ko masasabi. Hindi ko alam eh. Uy, hindi ako... May katarayan din. Pero Siguro siguro, strict ako Kasi in the nakikita sense namin na- siya. Ikaw hindi ka namin alam kung paano magtaray. siguro mas patient. Mas patient ng konti. Ito siguro si Danica, she'll never be a grammar police. Pero ako ay mag-grammar police. Uy, hindi. Gina-grammar police ko din sila. Kapag Nag-grammar mali yung police ako grammar, kay Nick. maano yung tenga ko, ano yun? Pero siguro nga, mas unfiltered ako kaysa sa kanya. Yeah. Si Danica medyo, sasabihin ko ba to, hindi. Bakit? Nangyari na ba sa'yo ever na napagkamalang ka ng somebody else? Hindi kasi dati, sa totoo lang, nung kabataan ko, hindi din ako ma-filter. Pero parang, in the end, minsan, kakat nila yung mga interview mo, tapos ilalagay lang yung sinabi mong ganun. And O may splice mga nila. relationship na strain because of those things. Kaya siguro mas naging maingat ako. Hindi plastic, but I just choose yung words. Kasi baka ma-misinterpret. Diba? Yung, bakit ito yung sinabi mo? Parang, diba nga, kunwari, one time may kinoment lang ako about a certain person at that time. Parang, I don't know kung ka-relationship mo ba or ni dad. Tapos, parang, basta, parang lumaki na. Siyempre, kailangan, oo, kailangan meaty yung headline eh. Diba? Kaya siguro lang. Eh, siya, dead man naman siya kung... I think there's a difference kasi ako, I grew up with my dad. My dad's a lawyer and super strict. So siguro, kaya ganun din ako. Parang strict ako sa grammar police ako. Parang dahil lawyer siya, parang siyang Gestapo mag-discipline. Pag ganito, black is black, white is white. So pag lumampas ka doon, gray ka, questionable ka sa akin. Parang ganun. Eh sila syempre, they grew up with me. They also grew up with their dad. So, kumbaga may balance. Parang mami na nahaluan na ako ng daddy. Kasi Para si kasi daddy's very chill. Oo. Diba? Yung one word lang yun. Ayaw Kasi niya Vic yung... hardly, it's a man of ayaw niya few yung words. masyadong... Drama or So feeling ko, a mix of her and my Oo, dad. kasi kanina pa lang tungkol sa Nepo Babies, di ba? Kita mo mag-statement ang mama mo, pero ikaw, parang hindi mo kayang sabihin. Ingat ka about Nepo Babies. Nagulat lang naman kasi ako nung pag ganun ko, pag scroll ko, sabi ko, ito ba? Nepo baby? Parang ini-imagine ko kasi mukhang prinsesa, Meron super namang- ganda. Meron namang mga iba. Meron. Meron namang mga iba na super ganda. Mm. Pero yung iba, parang Hindi pa kinali. Hindi pa kinali. kulang ng... Ano yan? Last na, Miss D, kumusta po yung mga reaction sa inyo dito sa House of D ng mga kaibigan nyo or lalo na yung mga co-stars nyo, mga ibang celebrity? Actually, nagulat sila na Go parang... congratulate. Oo, nagko-congratulate sila. Pero nagugulat sila na, what went into you? Na why did you think of coming up with this YouTube channel? Ganyan ba? Parang, aren't you afraid na may invade yung privacy mo? Sabi ko, hindi naman. It's just like sharing your thoughts and your takes on certain topics, di ba? Based on your experiences, based on the things you went through in life. Parang if you can share those experiences to at least inculcate some values to other people or educate them, why not, di ba? Hindi naman ba, pinapasok ko ba sila sa kwarto ko? Hindi naman pinapasok ko ba sila sa banyo ko? Naghubad ba ako? Sabi ko yung iba nga kita na lahat ang singit and all sa Instagram that's invading the privacy. Diba? Pero natuwa naman sila na, kumbaga, I came up with something na ganito. And I'm happy naman kasi at least it gives me a chance to see the kids. Kung dati, di ba, nag-iisa akong layo-layo ko, Quezon City ako, nasa Valle Verde siya. Parang, at least pag may taping, nagkikita kami, di ba? Pero kahit naman walang taping, nagkikita kami. Kami ni Danica mostly kasi malayo sila Oyo, Portofino. And it's also not very often na free sila. Kadalasan sobrang busy sila kasi nga, ang dami nilang Anak. Well, marami silang anak, number 1. Number 2, sila din ang teacher ng mga anak nila. Diba, homeschool sila. Then number 3,
Sila din si Oyo din ang nagda-drive for his kids sa kung saan. Sila din ang gumagawa ng mga chores nila. Unlike kami, like kunyari kami may driver, may katulong. Sila kasi parang style US sila eh. Yung alam mo sa States, tsaka sa ibang bansa, walang katulong, walang driver. Ganon sila. Although may yaya naman sila, dalawa yung yaya nila. But even if they have 2 yayas, hands-on sila eh, oo. Pati yung paglalaba, pinapakialaman nila, pati yung paghugas ng dishes na, may mga ano naman. Ako, I train my maids, di ba? I train them kung anong tamang gawin. Pero since ilang years naman na sila sa'yo, I don't need to check every day because I already taught you how. Tinuruan na kita kung paano maghugas ng pinggan, tinuruan na kita kung paano maglaba. Kasi di ba yung iba, tuloy-tuloy yung faucet off, hindi ganyan. So, wala sila super hands-on sa lahat. So, very, very little yung free time. So yung show, naka-season break kami for 2 weeks. And then October 17, we'll start our second season. But we're changing time slot to 7 p.m. to give way for people na umuwi pa lang. Before kasi it's 5 in the afternoon. Nasa dalan pa. Ako naman okay na. So now we're airing 7 p.m. sa Magiging 7 YouTube. tayo, no? Yes. At the same time, ang dami naming viewers abroad. So ang saya-saya rin ng buong family kasi they are being seen worldwide. No? So, We get a lot of pa-shout out from almost everywhere in the world. So parang nakakatuwa. And parang yun nga yung pinag-usapan namin ni Ram na if we move to the 7 o'clock time slot, breakfast yun sa ibang bansa. So tamang-tama. And then, kesa yung 5, tulog pa sila. Pero yung 7, gising na sila. And then dito naman sa Pilipinas, wala na sila sa traffic, nakauwi na sila. So they can watch us while eating. Diba? kasi kaya big deal din yung premiere. Yung family jumo-join sa premiere. At 5, before 5 o'clock, nandun sila sa chat room. So nakikinig. Kaya big deal. Kaya pala nagkataka ko pa anong live. Yeah, big deal kasi sa show yung premiere. Kaya that's why yung 5 or yung 7 is big deal for us. Kasi jumo-join sila. So seldom sa mga YouTubers yung sumasali sa comment premiere. na lang to. Yes, sa comment. While airing. Oh. So that means the audience can Interact with yes, them. yes, because they're there live, chatting with them. Kasi they can throw questions and kung kaya naman nilang basahin at kaya nilang sagutin, Live pala masasagot tayo. nila. Live pala tayo. Parang lumalabas miss din na live yung premiere. Hindi ngayon, live daw eh. May nag-live. Okay. But anyway, kung kayo naman ang tatanungin ko, ano naman kaya mga topic ang gusto nyong i-discuss May namin? tao na po. $1 na lang. Isipin muna namin na parang kayanin. Ha? Hindi na pag-uusapan yan eh. Di ba? Alin? Pagkanote na rin yung parang yung relationship ng mother and yung tinatanong ko lang dati kung may mga collaboration, may mga guests. Kung may guest. Itong second season niya. Pwede. In fact, our first, unang show ba yung sa Narcissism? No, the first is He Said, She Said. The Ah. second one is Yun ang sunod. Bakit yun ang first? Yung bang first talaga? So yung first namin is He Said, She Said. Para bang views ni Malakas and views ni Maganda. Pero sa second episode, we have a topic on narcissism. Mental health. Mental health pala, sorry. Mental health. Kasi marami nga nagre-request ng mental health. Maybe we'll feature an episode about OFWs para maramdaman naman natin anong buhay ng isang OFW na ATM na lang bantikin sa kanila, pasalubong. Di ba ano ang title natin doon? Diskarte. Hindi ba yun? Pasalubong. Pasalubong or Padala, pasalubong. So yung show doesn't depend on clickbait. Hindi talaga. Doon sa mga plugs, nilalagyan namin ng konting spice para talagang panoorin din nila. But in reality,
Masaya lang siya. Magkakaroon kami ng mga guests, pero ayaw namin mag-guest na, oy, i-guest natin to kasi ito yung sikat ngayon. Or ito yung pinag-uusapan Or kasi ngayon. trending siya. O dahil trending siya, no. Parang mag-guest kami dahil ito yung topic na, kunyari, if we discuss adoption, di ba? Maybe we'll have a lawyer, kunyari. And siguro, maybe a Adopted child celebrity friend na... Celebrity na may inadopt, ganyan. Maybe if we discuss a topic on blended family, we'll have someone na merong blended family. May mga artista naman na blended family sila. So, but parang hindi yung, ay, i-guess namin kasi sikat ito ngayon, siya yung pinag-uusapan. There's too many of that already. Tsaka hindi naman kami go with the flow palagi. Para bang, kung go with the flow kami, di sana puro mukbang to. Pero hindi naman. We're going against, not naman going against, pero doing something more substantial. Diba? For example, kung si Ivana ang magiging guest mo, anong topic? Actually nga magko-collab kami. Kasi Yun yung diba nasabi sa'yo dati. hindi ko pa alam. Nakakatawa nga siya. Nakita niya pa lang ako, natatakot na siya sa akin. Sabi niya, tinignan niya akong ganun. Kakabahan na yun. Kinakabahan ako, pictorial pa lang. Natatakot na ako. Sabi ko, wala pa nga akong ginagawa sa'yo. Na-announce na rin naman, di ba? Maghintay ka sa taping. Hinaw ko siya. Eh, she's so tiny, no? Yes, maganda Very yung mga tiny. ganun. Pero ang cute-cute niya. Ang ganda-ganda. Gusto namin i-encourage yung mga bagong subscribers at saka panuorin nila yung first season para makita nila ano ba talaga yung laman ng House Yeah. of Sana panoorin niyo muna yung first few Oo. episodes para Sana sayang panoorin nila. Pero di ba, kahit naman siya, nabanggit mo na rin siya, hindi lang naman puro ganun eh. Namimigay sila, di ba? Yes, kaya nga. Namimigay siya ng pera, nag-share siya ng kanyang mga blessings. So, ito yung sinasabi kong vlog na may kapupulutan naman ng aral. Marami naman ding iba. Meron namang iba na nagka-feature din about Yeah. picking up the pieces, di ba? Like we did. Marami rin. Pero yung sinasabi ko lang, most of the yun yung sinasabi niya, people need to escape sometimes. So, yung mga katatawanan lang, yung mga shorts, parang pabayaan mo na sa ibang tao yun. Oo, I mean, diba, once minsan we did something, di ba gusto mo yung manood TikTok? ng ganun para Escapism. oo, yung gusto mo lang ayoko mag-isip. Ayoko muna manood ng News. mabigat. Mm. Oo. Pero ngayon ko lang nga na-realize na talagang maraming nanonood kasi ang daming nagte-text sa akin, Miss D, natigil na ba yung show ninyo? Nag-abang Yeah. kami na nag-abang, bakit wala? Sabi ko naka-season break kami. Nag-worry. Hanggang kailan? 2 weeks? 2 weeks pa? Sabi niya, ang tagal naman, nag-aabang kami. After this Friday, no? Yeah. Balik After na. this Friday, the next, 17. sa 17. Same pa rin yung setting or may mga... Iba na naman. Iibahin naman. Para ibang putahin naman. Another And like I said, if the first season didn't have any guests talaga, siguro yung first episode lang ng second walang guest. But then, kasi nga, nalatak na yun from the unang na taping. Eh. Open din naman ang shows for collaboration. Pero Yeah. yeah, and then we can collab with others na nag-vlog din. We're open to collaboration. Mga businesses, Yeah. venues. Kunyari, you wanna feature your place, okay naman kami doon. Pero, kung halimbawa, if i-feature namin yung isang restaurant, but let's talk about something substantial naman, di ba? Something na gano'n. Inspiring. Or kung baka may gustong mag-guest na politician, edi pag-usapan natin ng politiko. Si Oyo. Ha? Si Vico. Ay, Oyo. Si Oyo. Oyo sa Schools host. na hindi. Si Vico, I don't know, mag-guest kaya yun. Kasi dami rin nag-guess sa Dami kanya nag-guess eh, sa pero kanya eh. parang ayaw niya munang pahinga muna. Tsaka hindi Diba? naman yata siya nag-guest sa ganito eh. Parang, I think he's really, magpapa-interview lang siya if it's about his work. Or if it's Gusto rin fun. kasi ng audience yung problema ng normal na tao na nakikita nila na nagiging problema rin pala nila. Ayun yung tinatanong ko Oo. kanina, kung nakita niyo na ba kung ano yung gusto ng tao Yun, sa inyo. yun yung Oo, Sa yung hindi mga- naman pala kayo parang Gaya niya, nung, special. di ba nung sinabi nila na nagkaroon din ng financial problems sila Danica, sabi niya, nangyayari din pala yan sa mga taong katulad ninyo. O, syempre naman. Kasi may Diba? nag-comment nga, ba't di sila natakot na ginawa nila sa inyo yun? Di ba nila alam na ano?
Mga ganon. Siyempre, lahat naman ng... business mo. May ano kasi kami, nag-put up kami ng poultry farm. Poultry farm. So, tumakbo siya, kaya lang may isa pang building na hindi natapos. So, parang abandoned project ang nangyari. Kasi kumbaga, nakakontrata sila na they will supply a certain company with X amount of chickens. So, kailangan 5 chicken houses ang itatayo. Parang 3 lang yatang natayo, no? Or 2. Dalawa lang. Dalawa, tas Pero ongoing ba? pinakit niya yung pera. Hindi na. Hindi. Yun na. Challenge Sure. talaga. It's okay. Totoo. At saka before naman kasing first season, sabi hindi nyo kailangan, sabi ng anak, hindi naman kailangan ng guest kasi sa inyo pala, Oo, nakakatuwa sulit na. na. Pero actually, yun nga yung problema ni Oreo. Sabi niya, paano yan pag may guest? Di, ang dami-dami naman na nating host. Kaya inisip din namin, maybe there will be some episodes na sila lang dalawa ni Mark, usapang Oo lalaki. nga, maganda. Di ba meron namang isang episode na sila lang, usapang lalaki, and then maybe we'll have one also, usapang babae. I mean, what do women normally talk about when the men are not there? Kasi usually mga lalaki, they talk about different things pag wala yung girls. Yeah. Di ba? Tapos yung mga babae, ganun din. Chismoso din sila. Chismoso, actually, mas chismoso mga lalaki. Mga lalaki. Di ba? And then maybe we'll have one episode naman na yung mga kababaihan. Pwedeng kayo nitin, in-laws. Pwede naman kami nitin, in-laws lang. Meron din siguro kaming mga luto. Kasi ang hirap nga naman kung may guest kami, tapos kaming lima pa rin yung... Sa opinion nyo pala. Tapos kaming lima pa rin yung mag-host. Parang ang dami. So, siguro itong second season, magbe-break yan na, you know. Okay lang po ba sa inyo if ever, parang si bossing maging guest? Parang ina-expect ng lahat. Kasi di ba parang kasi mga children naman. Yeah. Pero I don't think mag-guest sila. No. Kasi, sa akin, I mean, I don't mind kung mag-guest si Vic. Pero parang sa akin lang, ayoko pang himasukan yung private life nila ni Pauline. Parang I respect the private life of Pauline and Vic. And Pauline is very nice naman to me. I mean, magalang siya. There's never an occasion na hindi niya inilapit sa akin si Tali tsaka si Mochi. yung kailan ko lang nakilala nung birthday ni Teo, si Mochi. Very magalang naman siya. Parang she still acknowledges the fact na ito yung unang asawa ng asawa ko. Ito yung nanay ng mga anak din ng asawa ko. So, nasa ganung lugar si Pauline na I don't have any issue with her. She's very respectful. She's very kind naman. If they wanna guest, why not? Pero ayokong panghimasukan na. Oo. Ayoko manghimasok sa privacy nila na i-guest. Kunyari, gines ko sila. Anong topic? Or mangyayari dahil mangyayari. Hindi dahil Di ba? gusto Kunyari, namin gines namin for sila. Anong clout topic? or anong Sige nga, kunyari, gines namin sila. Anong topic? blended. Yes. Or Pero hindi yung- nga blended kasi hindi naman kayo tumira sa kanila eh. That's not the meaning pero of yung acceptance siguro na ito, makikita mo na blended ang family ganda ng is relationship may ng iba lahat. ng may iba ng Since may family idea yung ka, dad. ikaw magsabi sa may daddy iba ng mo. family. So, pinasa na sa'yo yung pag-invite. Ikaw may Since naman may yung idea vibe. ka na, ikaw na magsabi sa daddy mo. Pero, yun sa akin lang, I don't wanna push, ayokong mamilit. Yeah, Parang yeah. kung gusto, okay. Bukas ang pintuan ko kasi ako naman, I mean like, may nag-comment nga doon na, bakit hindi ka pa nakaka-move on kay Vic? Don't you know that he's married to Pauline? Ay, sinagot ko talaga yun. Sinagot Hey, talaga. for your information, Saan matagal yan? na, Sa mismong oo, Sa show. for your information, matagal na ako nakapag-move on. Ano? In fact, sinabi ko nga kay Saling na ilagay yung mga pictures namin ni Divi, pero hindi niya nilagay. So, please do not talk if you do Kasalanan not pala know eh. the truth. Kasi nga, sinabi ni Danica, Hindi kasi, ganito. sinabi na kasi ni Danica, Mami, kung hindi lalabas yung picture ni Tito Divi, wag mo nang ilagay yung picture ninyo ni Daddy. Yes. ang Kasi pangit. alam ko nang mag-aano. gagawa na naman ng issue. Parang ganito yun, inevitable na hindi siya mabanggit. Kasi syempre, he's our dad. Yes. Yeah. So, sana, kung nababanggit, huwag isipin na may hindi makamove on or gano'n. As much as possible, Oo. wala talaga namang sinasadyang topic eh na... I mean, if Mag-aano. anything nga, parang I commend Pauline na, Pauline ba? Pauline Pauline. Pauline na
Kasi Pauline din yung kapatid ko eh. Na, Hindi, nag-comment, sinabi pala niya sa amin ni Oyo na, na ang ganda daw ng House of D. sa akin I commend her because, I mean, unang-una she's so young. Pero nandun siya sa marunong ako rumispeto. Okay, hindi siya yung asawa ng asawa ko ngayon. Pero I respect her for being the mother of the children of my husband. Diba? So, kumbaga, hindi din ganun kadali. Diba? May ibang asawa na, huyo ka. Kami na ngayon ng pamilya, no? Pakialam ko sa'yo. Hindi siya ganun eh. And she really makes it a point na, Danica, Oyo, let's have dinner with your dad. Siya talagang nagpa-plan. Kumbaga, hindi niya ini-alienate yung mga anak ko sa daddy nila. So, for that, I thank her because hindi siya selfish na tao. Parang, no, not only kay Danica and kay Oyo, she also invites Vico, she also invites Paulina. So, kahit na, halimbawa, di ba, gaya yan, si Vico, tsaka si Paulina, I mean, not that naman Vic was married to them, pero still, di ba, ini-invite niya yung mga bata. So, that alone, I respect her for that, di ba, na Si Boss, Very ba, ano naman siya. napanood na niya tong House of D and ano yung comment niya? Wala naman siyang sinasabi. Hindi ko pa siya natanong actually. tinatanong ko nga siya eh, napanood ba ng daddy niya yung House of D? Anong comment siya? Wala eh, never siya nagtanong about the show. Sabi ko talaga. So, baka hindi niya pa Baka raw kasi tanungin niyo kung kailan siya Pero baka rin, I don't know. Kung gusto nila, okay. Pero ayokong... Huwag Oo. ipilit. Yeah, Dadating yeah, naman oo. yan. And we have to respect naman their privacy. Oo. But Same our focus now sentiments. is to gain more subscribers at maraming makasaya nga yung show. So hopefully. So again, thank you very much. Yeah, picture. Ay, picture. po. 35. Yes, go Bree. Go, Bree. Anong pakiramdam? Masaya, syempre. Tapos, kaka-start lang din namin. And, team effort naman. Masasabi ko na hindi lang sa hosts, pati din, syempre, sa buong team HOD or Team Yes, House of HOD D. family. In-expect niyo ba na magiging ganito kalaki ito? Because Miss D mentioned before na may kaba pa siya. Yung magiging... Parang ako naisip ko na sana tangkilikin. Pero yun nga, yung natuwa kami na baka, noong una na kinabahan din kami na baka ma-board, baka, di ba? Tapos ang dami namin, yung gano'n. More of, hindi naman, siguro konting hindi na, ano ba yun? Hindi ka ba eh? Yung sa akin hindi ka ba? More of, napapaisip ka. Napapaisip. Nacha-challenge. Nacha-challenge ka. Dali lang ang love. You also opened up dun sa vlog na yung pinag-aano niyo na financial Yes, struggle. oo. At naka-inspire din yun ng maraming tao. Oh, yes po, opo. Paano kayo to be vulnerable? I-share yung mga ganung private moments. Kasi parang, I think during that time, nung nagkikwentuhan kami, kapamilya mo naman yung kasama mo eh, di ba? Mom mo, sister-in-law, kapatid. So, para sa amin ni Mark, wala naman din, nagiging natural lang kami. Tapos, after sa editing, minsan kasi, tinatanong kami, ano yung comfortable ilabas. Sabi namin, pag hindi naman namin share, hindi rin magiging authentic. So, parang, yun lang na. How do you feel? Kasi alam ko, parang nabanggit ni Mami mo, you really want to do a talk show. Yeah, before kasi nagkaroon na ako ng experience before sa TV5 with si LJ Moreno. Yes. Tapos Ate Jelly de Belen, Mariel Padilla. So we had Happy Wife, Happy Life, yeah, and then and Mom Biz. So parang mga ilang years din kami doon. Tapos naputol na nga, nag-pandemic and all. Tapos I've been telling her, nasa ko, what kaya if gumawa tayo? Yung, di ba? Kasi ibang generation yung generation nung mommy, yung, di ba, yung sa panahon niya, tapos yung sa generation ko, ganyan. Tapos, sobrang malaking bonus that we were able also to get sila Oyo and si Christine, si Mark once in a while pag kinakaya ng schedule.
Like kay Mark, hindi ka nahirapang i-convince siya. Siyempre, it's new to Hindi, me. actually, parang napasubo na lang siya. Kasi si Mark, meron din siyang experience kahit papano sa talk show. Because nagkaroon siya ng isang series, yung puso sa puso sa Pilipinas Live app. So, he's the main host. Pero, kinabahan siya kasi sabi niya, lahat ng nag-guests niya for that season, puro mga kakilala niya. So, mga naging kabasketball niya, kabarkada niya, kababata niya. So, it was easy. Pero this time daw, nandun daw yung pressure niya na, si Mami, baka mainis pag nagkamali, or sila Oyo, ganun. So, medyo kinabahan. Siya actually yung kinabahan. Tapos, kinabahan paano siya naging... Hindi, wala. Sabi lang namin masaya to kasi parang at least maraming matututunan. Supposedly, dapat nga mag-guest lang siya. Pero yun, medyo na parami yung episodes na nakasama namin siya. So, yun. May mga times that he gets to join us. May mga times din na wala. Di talaga namin siya nakasama. How was it na? Kasi at first, kinabahan ka rin, Danica, na, naku, ano ba, are we going to have a lot of subscribers ba? Mga ganyan. Kasi si Mami mo kinakabahan noon. So, ikaw ba, may ganong ka ba or confident ka na, ay hindi, bongga to? More of parang hindi ka ba yung na-challenge ka na sana magawa namin to, ma-achieve namin to. Kasi parang at that time, hindi naman namin talaga naiisip agad yung maka 100 or yung subscribers. Kasi marami naman din ibang channel na sobrang laki na. And we feel parang yun nga, yung kaya sinasabi ko na challenge na we feel na mas marami din na mga shows na established na compared sa amin. Pero iba din yung pwede namin i-offer. So, like sabi nga ni Oyo kung ano yung iba, hindi naman din namin sila kalaban. At least yung manunood, marami silang mapagpipilian ngayon pag manunood online. Wala ba nag-o-offer sa inyo ng network na i-absorb? Wala pa po. Sana. So kung meron, payag kayo? Well, the family has to talk it out. Kasi initially talagang YouTube Kaya nga. So kung sakaling, halimbawa, like for example lang, GMA, operan kayo na gagawing, talagang i-televise. Oo. Siguro kung maganda yung offer, kasi at least ito yung property, yung rights sa kanila. Dito sa bagong season, ano pa yung bagong pag-uusapan? Actually, mga topics na, pwede ba natin sabihin yung mga topics or ano? Na-shoot nyo na to? Mayroon na kaming advance. It's more of the family pa rin. Pero yung audience nga, gustong marinig yung... Kasi si Miss D, kilala na nila si Miss D They wanted to know more of Danica and Mark, yung dynamics nila, ni Oyo tsaka ni Tin. So it's more of the family and how are they are parenting their kids. Yung mga pang-asar namin kay Mami. Joke lang. Yun. Gusto ng audience yun. Parang isa example ko na rin, topic na hindi masyadong di ba yung nakaraan namin is how to move on from something that you lost. Gano'n. Papasok na dyan sa atin, syempre, mental health, yung mga ganon, diba? Tapos, ano pa yung ano natin na, yun, yung mga iba-ibang thoughts. Hindi naman, kumbaga parang, marami pa rin siya makaka-relate Hindi naman siya yung tipong, okay, kami yung nagsasalita, pero puro about sa amin. So, ang mangyayari dun sa, itong sa season 2, more, mas ano na siya ngayon, mas raw. Yes. At saka yung pwede nilang magtatakal na sila ng kasi halos hindi kami nagka-cut experience ng ibang tao. Diba, no, Tito? Yes. Hindi nagka-cut. Nagro-roll lang talaga. So talagang very raw siya, very natural lahat. Natural yung ano. And I feel madaming makaka-relate. Kayo ba ni Mark, you think marami pa kayong pwedeng i-share na hindi alam ng publiko? Sa tingin mo, ilang percent pa? Marami pa, syempre, kasi hindi naman din yung lahat alam na alam. And
syempre meron ka rin namang Tatabi. itinatabi na para sa'yo din, di ba? Para hindi naman, minsan nakakatakot din yung sobrang exposed. I think yung aabangan din nila sa show kasi may mga mangyayari din kasi na iba na eh, na 'di ba, na parang magugulat din sila na may ganito pala yung dynamics ng ganyan. So like sabi nga niya, baka may mga ibang topics na mag-veer na napapunta kunwari sa sports or usapang lalaki, mga ganyan. So actually the topics are endless eh. Hindi lang puro pang personal namin na buhay. Nagkakataon lang na nagiging mukhang pang personal lives namin pinag-uusapan. Kasi sometimes we give an example na Yung mga experience nila. oo, na parang like kunwari let's say yung topic nga about moving on. So syempre like kunwari si Oyo ang na-mention niya yung kay Nico. Kami at that time ang na-mention namin yung may nawala sa yung business, 'di ba? Si Mark ang na-mention niya noon before sa ano yun, yung pag-aalaga sa magulang, responsibilidad ba o obligasyon ba o pagmamahal, 'di ba? Parang ano ba siya? Minsan ako confused din tayo doon eh. So yun, nakarelate siya kasi Paano hindi kita? Hindi ko alam kung hindi ko tadak tumagot ka. Si Tim, sumagot siya ng dapat pinagbibigyan ang babae. So ikaw ba nagulat ka doon sa sagot niya? Or yun din ang stand mo? hindi, dapat naman talaga eh. Kasi ganun din yung guys. Eh di dapat si wife din, 'di ba? Pag kailangan, pagbigyan. Gano'n. Oo, kung yun ang, 'di ba sabi nga nila, may 5 love languages. Sinabi rin natin yan sa show, 'di ba? Touch, acts of service, Gift. time, gifts, 'di ba? And words of affirmation. Eh kung ang love language ni girl is touch, pwedeng hug or something na mas more intimate, eh tama naman si Tin pagbigyan. Kakaliw nyo din, tawa-tawa talaga. At medyo nag-viral siya. No? What is fun is, si Miss D, marami rin naglalaman tungkol sa mga anak niya na hindi niya alam. So, ang saya. Kumusta ka? Kumusta kayo ngayon after nung first season? Ano yung naging realization din nyo? Ano yung take-away nyo na rin dito sa the whole show? Ako, sa akin, ang mga nakikita ko, syempre ako, I'm very close to Oyo kasi magkapatid kami, pero magkaiba kami in so many ways. Tapos, I'm learning a lot from them. I'm still learning from my mom. Kasi, nag-iiba-iba yung season, pero yung pangangailangan mo sa magulang mo, hindi nawawala yun. Tapos, ang sarap din balikan yung mga memories. Yun yung nare-realize ko na para kaming natututo pa rin together. Like, minsan may sasabihin siya sa akin na alam mo, ito yung pinagdadaanan ko. Kasi syempre, nag-grieve pa rin naman siya eh. Ito yung ganyan. So, minsan sabihin niya, dapat sa family mo, gawin mo to. Eto kasi mga hindi ko nagawa. Diba? So, ganun yung dynamics. Parang hindi na siya more of pagbata ka, gawin mo to, ganyan, papagalitan ka, or ito more of parang tinutulungan ka ng ano mo. Tapos ito na din yung time na, ayoko naman sabihin return the favor, pero since dumating na din yung time na we are also earning on our own, ito naman yung time na minsan kami ni Oyo, pag magdi-dinner kami naman yung, sige ma, kami na, sagot na namin. Yung gano'n na, yung it's time to show naman din your mom na, sige mami, kami naman mag-aalala. Alam mo, bigla tuloy ako na-curious dyan, sorry. Bilang sa setup ng mga, lalo na Filipino family, di ba parang usually yung pagka nagkatrabaho na yung anak or parang taking to their parent, parang may monthly support, may mga gano'n. Kayo, kumusta kayo sa gano'n? Bilang mga celebrity at kayo ay kumikita rin naman lahat. Yeah. Actually, sila napag-usapan namin yan dun sa isang topic namin. Well, sa amin ni Oyo, hindi pa kami umaabot dun. Kasi parang nandun si Mami sa stage na parang capable pa naman siya kumita ng sarili niyang money. And si Mama kasi parang masyadong sobrang independent ayaw niya. And syempre si Daddy din. Daddy is comfortable naman yung life. Andun din si Daddy na gusto rin niya, siya yung nagsuspend para sa amin. That is
my dad's love language naman. Yun ang love language ni dad. He likes to treat us, give us gifts, parang ganyan siya. Si mama ganun din eh. Pero si Mark, syempre si mama is older and may mga minsan nararamdaman sa katawan. So, yun, syempre may mga support that we have to give. Sa side ni Mark. Oo, sa side niya. So, yun naman, wala naman issue dun kasi napag-usapan naman yun. And, syempre, may mga bagay na hindi niya na kayang gawin eh. Dahil sa mga, kunwari, may mas mga sumasakit sa katawan. So, okay lang naman. Wala namang major issue. Single parent. Single parent, yeah. Oo. Parang feeling ko case-to-case basis eh, no? Parang hindi natin masasabi na what works for our family will work for them. And lagi sa show, that's what we always say, na nagsishare lang kami, maaaring kapulutan yun ng aral, Yeah. maaari din na hindi din, yung magbabagay. hindi din, They read comments also eh. May natututunan din sila from the Yeah. comments ng audience. I'm curious lang ako, during your mom's grieving moments, nasan kayo na yung ginagawa nyo for her? nung time na yon, palitan kami niyo kung sinong available. Kung available kaming dalawa, nandun kaming dalawa. Pero kunwari, let's say, may time kasi na nasa Pangasinan kami ni Mark. So, kunwari sila Oyo, doon matutulog si Mommy. Parang ganun. Nung medyo takot pa siya matulog mag-isa. Yung fresh na fresh pa. Ngayon kasi, medyo believe din ako sa tapang niya eh. Parang kaya niya na rin to sleep on her own. Although sometimes the helpers tell me na lulungkot pa din siya. Na yung ganun. So, we're convincing her to move. Naghahanap siya actually ng malilipatan na gitna namin dalawa. Para lang just in case, madali namin siyang mahagilap. So, Danica, going back to the channel, when the first episode reached 1 million views, ano yung reaction ng family? natuwa kami, pero parang sabi nga ni Mami, kinabahan kami na nahiya kami. Kasi parang feeling namin, ang dami pa naming mali-mali nung time na yon. Kasi marami rin nag-comments na, ang ingay nyo, nagsasapawan kayo, gano'n. Kasi in real life, gano'n naman talaga, di ba gano'n kayo mag-usap? May ikakat ka, gano'n. Pero, pag pinapanood mo pala, hindi pala maganda. Pag sabay-sabay. So, parang kami, natutuwa kami, pero nakikringe kami na, parang, nakakaya, parang di ba tita, may ganun kami So na, you learn from each episode? yeah, na parang, nakakaya, parang may ganun. Tapos, tinitimpla pa namin yung ilaw, yung ganun. So, learning, siya. Pero, happy kami. I was in Singapore noon eh. Tapos, nag-text sila Tito Rams nga na, ay po, na ganun yung, Alam mo, to be honest, hindi kami masyadong nimitingin sa views. Alam mo kung saan kami na yung really blown away sa mga messages na natatanggap na Sa comments. kasi minsan sa live nagko-comment na sila eh, tapos meron doon magdi-DM sa amin or maglalagay doon sa comment section na this is my Friday habit, House of D, tapos yung isa, and magugulat ka kasi all walks of life may lalaki, may matanda, may babae, may teen. So nasya-shock ako, more than the numbers, it's really the people who give us the comments. Negative pa man or positive. So among the comments or DMs that you receive, ano yung parang nag-stuck sa'yo? Yung sa akin, yung sinabi niya na parang naglo-lose na siya ng hope. Kasi medyo same din yung pinagdaanan niya sa amin na naloko sila ng mga people that they trusted, and then halos talagang parang di na nila alam kung saan sila pupulutin, ganyan. And then they were able to watch the episode and nabuhayan siya ng loob. And then another person naman, sobrang on the rocks na sila sa marriage nila, na parang nag-iisip na siya na parang to, end things and yung marriage nila ganun. Tapos nung nakita niya, parang napaisip siya, ay hindi lang naman pala diba, yung may pinagdadaanan na Tapos, diba natatandaan ko talaga, yung isa naman, medyo negative yung comment, pero parang sinabi niya na para sa kanya mahirap niyang suklian yung magulang niya kasi she was abused and masama yung magulang sa kanya. So, hindi siya masyado makarelate dun sa the love natin sila,
we have to serve. Parang ganon. Kasi it was so painful for her dahil talagang namaltrato siya. But in the end of her comment, parang sinabi niya, but she did it anyway. And it released her from the pains and yung ganon. So, comments like that talaga, parang dun ka na Kasi napapaano. sinabi rin nila na kahit anong lalim ng sugat na binigay sa'yo, if you learn how to forgive, yung spiritual being mo, mas nag-grow. Yun ang message sa CCF 2 weeks ago. Oo. Tsaka may sasabihin nyo, parang easier said than done. Sa tingin nyo lang madali. May mga ganun din minsan. Hindi naman bash, pero yung parang sometimes they'll also disagree. And it's okay. Kasi dun mo rin nakikita yung Magkakaibang views na. So okay lang. And of course, directorial debut ni Oyo. Tama ba? Yeah, oo. So how is he as a director? Okay naman siya. Actually, more nung first season siya medyo parang mas nakasama, yung parang nag-i-instruct. Itong shoot namin ng second season, hindi pa siya masyadong nakakapag-direct ulit kasi nag-focus talaga sa pagiging host. So, siguro Tito, baka may mga episodes na pwede niyang madirect eventually pag kinaya na ng time. Apprehension siya eh. Kasi sabi nga niya, Tito, itatry ko lang kasi hindi naman siya talaga director. Dito siya tinitrain eh. So parang ayaw niyang ilagay sa credits. Pero sabi namin, hindi. Kasi tumitingin ka ng angle, ikaw nag-check ng lights. Nahiya nga siyang palagay yung name niya. Kasi nga, hit and miss yung mga first few episodes. Pero as we progress, gumaganda na yung kulay, yung video, yung audio. Hindi na nagsasapawan. Kaya it's a continuous learning process for the entire Shout out din kay Direk Lito din na si Direk nag-guide. Lito na nag-guide. We have a separate director to guide Oyo na nag-train din sa kanya. And additional na lang, sabi nyo kanina, ang dami na natutunan ng mom nyo sa inyo na hindi niya alam. Kayo naman, are there things na na-discover nyo about your mom na hindi nyo ever na nalaman growing up probably? Siguro yung lagi ko lang niloloko kasi sabi nila in the bedroom, you have to be a dancer. Sabi ko, wow, bakit ganun ko? Sabi niya, narinig ko lang. So parang ang nadidiscover ko sa kanya, kasi parang ang bata kasi ni Matt, 20 years apart lang kami. So parang ang bata rin niya kasi. Yeah. So, yung pag nakikita ko siya na, shucks, ito palang iniisip niya na noon, na pag nag-work pala siya noon, namamom guilt din pala siya like me. Kaya kasi nung time, hindi ko na nakikita kasi work. Saka napaka-strong. Strong eh. So, parang di ko nakikita na parang talaga gusto niyang maging housewife. Yung gano'n, hindi ko masyadong, although she's really domesticated, feeling ko siya rin, kaya rin ako natuto sa bahay dahil sa kanya. Yun lang na may mga ganun pala siya na when she was away from us, may mga ni-regret din pala siya. Lilipat ako ng konti parang kailan lang yon, di ba? Mark, naiintriga din si Mark. Alam na natin na about what. Pero paano mo din nagawa na maging to really keep the family and the marriage intact pa rin despite that? Siyempre, at the end of the day, kami lang naman nakakaalam ng totoong nangyari, diba? And I believe him. Alam ko yung mga taong gumawa-gawa ng kwento and pinagtahi-tahi na para na lang mag-trend and minsan ginamit pa para di nila siguro intention makasira ng pamilya, pero sometimes gagawin ng lahat para mag-trend, para mapag-usapan. Ang pinakaunang ginawa ko talaga is mag-pray, magdasal, and yung support system ng family ko hindi nawala. Pero Parang Mark was quick to rin naman eh. Kasi hindi naman din, assure you, parang gano'n. hindi, tsaka alam ko naman, hindi rin naman kami yung tipong hindi nag-uusap.